Sa pag-uumpisa ng ating kabanata ay nakapasok na nga ang mutated na daga sa factory na pinagtatagwa ng ating bida, habang ang ating bida ay nanghihina sa kadahilanan ng evolution tree, at nagising na rin si Jinbao sa pagkakatulog. Papalapit na nga ang mutated na daga sa pinagtatagwa ng ating bida habang ang ating bida ay di pa rin ito gumagalaw, batid nito ang panghihina, at hindi pa rin ito makagamit ng lakas. Habang papalusob na ang mga mutated na daga papunta sa ating bida, ay nahimatay na lang itong bigla. Sa pagkakahimatay ng ating bida ay lumabas ang kapangyarihan ni Jinbao para iligtas ito sa kapahamakan, pumakawala ito ng kidlat na kapangyarihan, at inatake nito ang mutated na daga. Natigilan ang mutated na daga dahil sa pinakawalan nitong kidlat, kinalaban ni Jinbao ang tatlong mutated na daga, habang ang ating bida ay di pa rin ito gumagalaw sa kinauupuan nito, at napapaligiran na ito ng mga zombies, akmang kakagatin na ito ng isang mutated na daga. Sa kabilang banda, balak bumalik ni Jinbao kung saan ang ating bida dahil ramdam nito na nasa panganib ang ating bida, ngunit pinigilan ito ng mga mutated na daga, at hinarangan ang daan nito. Natamaan si Jinbao sa mukha gamit ang buntot ng mutated na daga at tumilapon ito papalayo. Balik tayo sa eksena kung saan ang ating bida ay sasakmalin na sana ng mutated na daga ngunit saktong dumating ang mga kasamahan ni Siake, at pinatay ito gamit ang kanilang baril. Natama ng mutated na daga sa bunganga at iyon ang ikinamatay nito. Nag-utos si Siake sa isa niyang kasama na iligtas ang ating bida, at sila na ang baalang pamrotekta dito. At nilapitan na nga ang ating bida, para buhatin, sa kadahilanang wala pa rin itong malay, dagdag pa nito na kailangan muna nilang umatras dahil batid nito na damadami ang mga zombies sa paligid. At biglang napatanong si Lao Li kung okay lang ba daw na magdala ng isang estranghero sa kanilang shelter, papano kung nakagat ito? Wika na tugon ni Siake, kailangan lang nila itong i-isolate at tignan kung nakagat ba ito, ang importante sa ngayon ay mailigtas muna natin ito. At nakatakbo na nga sila papalayo sa mga zombie, nailigtas nila ang ating bida. At habang nailigtas na ang ating bida sa kapahamakan ay naiwan naman si Jinbao na nakikipaglaban sa mga mutated na zombie. Ginamit ni Jinbao ang kanyang kapangyarihan para makaligtas at kahit napapaligiran na ito ng mga mutated zombies. Sa kabilang banda ay nagising na nga ang ating bida sa pagkakatulog, batid nito na sumasakit pa rin ang kanyang ulo. Nagtataka itong nagtatanong kung saang lugar ito. Pagbangon ng ating bida ay narinig niya si Siake na nagsasalita at nakatutok ang baril nito sa kanya. Wika ni Siake, may mga katanungan ako sayo. Sino ka, at bakit ka malakas? Tugon ng ating bida na hindi ko maaaring sabihin. Bagkus kahit hindi nito sasabihin ay di pa rin ito makakaalis. Ngunit nabigla ito sa bilis na ipinakita ng ating bida sa kadahilanang nasa likod na niya ito at inagaw na ang baril na hawak nito. Na nakatutok na ito sa kanya at sinabing ng ating bida, sa tingin mo mapipigilan mo ako? At gulat na pagtataka ni Siake na madali lang nitong naagaw ang baril na hawak niya at sadyang napakalakas nito dahil dito makawala sa pagkakadagan ng ating bida. Pumasok na nga ang mga kasamahan ni Siake, at wika ng isang kasamahan niya habang nakatutok ang baril nito sa ating bida. Huwag kang gumalaw, ang lakas ng loob mong manakit ng isang pulis, ibaba mo ang baril, at itaas mo ang dalawang mong kamay, tumayo ka malapit sa pader. Tugon naman ni Siake, huminahon kayo at okay lang ako. Napatingin at ating bida sa mga ito, di nito batid na mga military pala ang mga ito. Sambit naman ni Siake, nakalimutan kong magpakilala, kami ang Martial Police Team, at ako ang kanilang team leader, ako si Siake, niligtas ka namin sa mga daga. At wika naman ng isang hangal na kasama ni Siake, ang lalaking iyan ay walang utang na loob, hindi natin dapat iniligtas ang isang estrangherong iyan at inalagaan pa ng 4 na araw, dagdag pa nito salamat sa iyo ngayon parami ng parami ang mga zombie sa paligid namin, dapat ay itinapon ka na lang namin sa mga zombies, at wika sa isip ng hangal hindi ko pa nahahawakan ang kamay ni Siake habang ang batang ito ay naunahan pa ako. Natigilan ang ating bida sa narinig nito, na 4 na araw na pala itong nakatulog, at naalala na nito ang nangyari. Nung nahimite ito, ngunit laking pinag-alala nito ay si Zinyu, baka nag-aalala na ito sa kanya at baka akalain nito na patay na siya. Tumayo ito at akmang papaalis na, ngunit nagsalita si Siake at sinabi, teka lang. Madaming zombies sa labas at masyadong delikado, batid ko na may kakayahan ka, kaya sana magtulungan tayo, kailangan namin ang lakas mo.
At tugon na sabi ng ating bida, "Paano kung sabihin kong ayoko?" At may biglang sumilip na isang halimaw, nagulat ang mga ito sa nakita nilang malaking halimaw. At binasag na nga ng isang halimaw ang bintana nito, at akmang pumikawala na ito ng isang malakas na hampas gamit ang kamay nito. Natulala sa pagkabigla si Ling Wenwen at di ito nakagalaw, pero dali-daling hinarap ito ng ating bida at salagin ang atake nito. Napigilan ito ng ating bida, pinaalis nito si Ling Wenwen, habang hawak-hawak ang kamay nito. At laking pagtataka ng ating bida kung ano ang nangyayari. Naabutan nito ang pag-atake ng halimaw gayong nasa ikatlong antas pa lang ang agility nito bagkus hindi niya ito nagawa dati. At habang hawak-hawak niya ang kamay ng halimaw ay biglang may enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Laking pagtataka ng mga kasamahan ni Siya sa nasaksihan, di sila makapaniwala at nagtataka kung isa ba talaga itong tao. At pumikawala na nga ng lakas ang ating bida, itinulak niya ang halimaw papalayo, gamit lang ang lakas nito. Natulak nga ang halimaw at bumagsak, sabay tumalon ang ating bida para sundan ito ng kasunod na atake, at naramdaman nito na parang nadagdagan ang lakas nito, at akmang tatapusin na sana ng ating bida sa isang malakas na suntok ngunit natigilan ito dahil sa kanyang narinig na tunog, ay ito pala ang alagang niyang si Jinbao. Habang dinidilaan ni Jinbao ang ating bida ay napatanong ito bakit bigla kang lumaki ng ganito at humingi ito ng tawad sa kadahilanang di niya ito agad nakilala. Sa isip-isip ng ating bida, nakayanan nitong makipaglaban kasama si Jinbao kahit walang armas. Maaaring nadagdagan din ba ng antas ang aking katangian? Suriin natin. Binuksan na nito ang system, pagkatingin nito sa kanyang katangian ay hindi naman nagbago ang antas ng katangian nito, at ganun pa rin ito, ngunit nawala ang puntos na nakuha nito noong napatay nito ang native zombie. Laking pagtataka nito kung ano itong perfect genes na dumagdag. At nangangailangan ito ng 10,000 points para ma-upgrade. At sinabi rito na i-activate ko itong muli. Ibig sabihin na na-activate ko na pala ito. Pumasok ang ating bida sa evolution tree para tignan nito ang kanyang evolution tree, at nakita nito na nagbago ito, di tulad noong dati. May iba't ibang kulay na ito sa ngayon, at siguro ito ang dahilan kaya nawala ang awakened source at ang kanyang mga puntos. At nakita nito sa system na nalagpasan muna sa orihinal na limitasyon ang iyong katangian, dito napagtanto ng ating bida na ito pala ang dahilan kaya biglang lumakas ang kanyang strength at agility. Di tulad ng dati, kahit gayong nasa parehas pa rin ang antas nito, at ang gene ang dahilan para lagpasan mo ang iyong limitasyon, kahit gaano mo pagsikapan na pagyamanin ang kakayahan mo, ay wala pa ring paraan upang malagpasan ang limitasyon ng iyong katawan. Noong nakaraan kong buhay, nang makita ko ang isang S-rank warrior na itinaya ang sariling buhay para malagpasan lang ang kanyang limitasyon. At dahil sa pagkamatay ng mandirigmang iyon, ito ay naging isang hadlang sa mga tao para mag-evolve at ito ay tinatawag na gene guinea pig. At nagagawa kong malagpasan ang limitasyon ng gene guinea pig. Ito ay patunay na wala akong limitasyon para palakasin pa ang aking katangian, kahit na nangangailangan pa rin ito ng maraming evolution points, ay sulit pa rin ito. At gulat na nakatingin sila Siya sa pagbalik ng ating bida, dahil nakita nito na nakaupo ang ating bida sa alaga nitong si Jinbao at napatanong ang mga ito, bakit niya ito dinala rito. At sambit ng ating bida, huwag kayong kakabahan dahil ito ay ang aking alaga. Isa lang itong maliit at cute dati, ngunit nitong mga ilang araw ay napakarami niyang kinain na zombie, kaya naging ganito ito kalaki. Inaakala niya na balak niyo akong saktan, kaya inatake niya kayo. At tugon na sambit ni Siya, tinatreto mo itong halimaw na isang alaga. At tugon naman ng ating bida, mahirap ipaliwanag, pero kung may pagkakataon sasabihin ko din sa inyo ito. At nagplano na ang mga ito sa mga dapat nilang gawin, dahil ang kasalukuyang sitwasyon nila, ay madami pang problemang dapat lutasin. At ang kaganapang nangyari kanina ay pumukaw sa atensyon ng mga zombies, dagdag pa ng isang hangal, mapapahamak na tayo. Hindi nakakayanin ng mga armas natin ang napakaraming zombies, at paubos na din ang ating mga bala. At sambit ng ating bida, kung gayon hindi naligtas ang lugar na ito, kailangan nyo nang lumipat ng ibang base. Tugon naman ni Siya, wala na kaming mapupuntahan, pagkatapos namin pagmasdan ang paligid, ang lugar na ito ay ang tanging pagpipilian. Wikang tugon ng ating bida, huwag kang mag-alala, 40 kilometro mula rito ay mayroong isang military shelter, pwede kayong pumunta doon.
Sagot naman ni Siake, shelter talaga. Pero ang daming zombies, mahihirapan tayong pumunta. Wika na sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala, ako ang may dahilan nito. Pumunta at tumakas na kayo sa labas ng bodega, pupuntahan ko kayo doon mamaya. At naghahanda na nga ito. Laking pagtataka ni Siake, ikaw lang mag-isa. Mapanganib doon, sasamahan kita. Tugon naman ng ating bida na, hindi na kailangan, hindi ka makakatulong sakin, at mayroon pa akong isang kailangan na protektahan at saka sa ganitong sitwasyon kailangan nila ang iyong pamumuno. At umalis na nga ang ating bida kasama si Jinbao para harapin ang mga zombies. Sister Sia, hindi ba siya malalagay sa panganib kung mag-isa siyang pupunta, babalik pa ba siya? Wikang tanong ni Ling Wenwen. Sagot naman ni Siake, mas malakas siya sa ating lahat, dapat tayong magtiwala. Hindi ko pa natanong ang kanyang pangalan, tatanungin ko na lang ito pagbalik niya. Nakalapit na nga ang ating bida sa mga zombies, kahit lumakas na ito ngayon, ay delikado pa rin makipaglaban sa mga zombies ng walang sandata, kaya naisipan nitong kunin at gawing sandata ang bakal na signage na malapit sa kinatatayuan nito. Wika pa nito, simulan na natin ang laro. Hinamplas nito ang bakal na nasa malapit gamit ang bakal na hawak nito at gumawa iyon ng malakas na tunog para mapuko ang atensyon ng mga zombies, at lumingon na ang mga ito sa kanya, nagsikilos na nga ang mga zombies, para puntahan ang ating bida. Nagtataka namang nanunood si Siake sa ginawa ng ating bida dahil hinampas nito ang bakal, at napatanong ito, kung galit ba ang ating bida. Sa kadahilan ng lalong dadami ang zombies na lalapit mula rito dahil sa ginawa nito. At inutos na nga ni Siake, sa mga kasamahan nito, na maghanda dahil aalis na sila. Sa isip-isip nito hindi bale, wag na muna akong mag-alala sa kanya, ipagpatuloy muna namin ang napagplanuhan. At sa kabilang banda sinabihan ng ating bida si Jinbao na, manood lang ito sa kanya. Sa kadahilan ng susubukan muna nito ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban bagkus kakailangan din ito makakuha pa ng mga puntos. At sa isip-isip nito, kung ako ito sa nakaraan kong buhay, siguradong hindi ako mananalo dahil sa dami nitong mga zombies. Pero ngayon, hindi na ako yung dati. At papalapit na nga ang mga zombies sa kinatatayuan ng ating bida, at naghanda na ang ating bida para sumugod.